Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpahalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Baganga sa probinsya ng Davao Oriental. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Baganga. Mahimuntag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 89 na kabanata, ang talata po ay 47. Alam mo, O Yahweh, ang buhay ng tao ay maikli lamang sa balat ng mundo. Papanaw na lahat silang nilikha mo. Alam mo, Yahweh, ang buhay ng tao ay maikli lamang sa balat ng mundo. Alam mo, Yahweh, ang buhay ng tao ay maikli lamang sa balat ng mundo. Papanaw na lang silang nilikha mo. Papanaw na lahat silang nilikha mo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalam sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo na kami linisin ng banal na dugo ng aming manunubos sa lahat ng karumihan, sa lahat ng kasalanan naming ginawa. At ang aming panalangin ng banal na dugo ay magdulot ng isang pusong dalisay. Abang amin din pong hinihiling sa iyo ang iyong pagkilos sa bayan ng Baganga sa probinsya ng Davao Oriental. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Baganga nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitakda ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Baganga. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Exodo sa 11 kabanata. Ang talata po ay 1 hanggang 10. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isa na lamang salot ang ipapadala ko sa Faraon at sa buong Ehipto at papayagan na niya kayong umalis. Hindi lamang niya kayo papayagang umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Sabihin mo na sa mga Israelita, babae man o lalaki na humingi sila ng mga alahas na pilak o ginto sa kanilang mga kapitbahay. Niloob ni Yahweh na igalang ng mga Ehipsyong mga Israelita. Sa katunayan, si Moises ay dinakila sa buong Ehipto, maging ng mga tauhan ng Paraon at ng buong bayan. Sinabi ni Moises sa Faraon,
Ito ang ipinasasabi ni Yahweh. Pagdating ng hating gabi, maglalakad ako sa buong Ehipto at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki mula sa anak na magmamana ng trono ng Faraon hanggang sa panganay na anak ng hamak na aliping babae na tagagiling ng trigo. Pati panganay ng mga hayop ay mamamatay. Walang maririnig sa buong Ehipto kundi ang malakas na panaghoy na hindi pa naririnig at hindi na maririnig kailanman. Ngunit ang mga Israelita, maging ang kanilang mga hayop ay hindi man lang tatahulan ng aso upang kilalanin mo na may pagkakaibang pagtingin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga Egyptian. Lahat ng tauhan mo'y luluhod sa akin at magsasabi, lumayas na kayo ng mga kababayan mo. Pagkatapos nito'y aalis ako. Pagkasabi nito'y galit na iniwan ni Moises ang paraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, hindi ka pakikinggan ng paraon. Kaya't gagawa pa ako ng mga kababalagan sa Ehipto. Ginawa ni na Moises at Aaron ang lahat ng kababalagang ito, ngunit hindi rin pumayag ang paraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang katapatan ng Diyos sa gitna ng paghukom at paglaya. Naranasan nyo na ba ang pakiramdam na tila kayo ay naiipit sa isang sitwasyon na walang katapusan? Isang problema na paulit-ulit, utang, at kung saan ang taong inaasahan mong magbabayad o magpapalaya at tutulong sa iyo ay patuloy na nagmamatigas ng puso. Sa ating teksto, makikita natin ang dulo ng isang napakahabang labanan ng kapangyarihan. Ngunit hindi ito labanan ni Moises at ng Paraon. Ito ay labanan ng tunay na Diyos na si Yahweh laban sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto at sa mapagmataas na pinuno nito. Ayon po sa mga nagsaliksik, ang lahat po ng salot na dumating sa Ehipto ay kinikilala ng Ehipto bilang mga Diyos-Diyos. Pagkatapos ng 9 na salot, narito na tayo sa huling yugto. Ang anunsyo ng ika-10 salot. Mula sa talatang ito, may 3 mahalagang katotohanan tayong makikita tungkol sa katangian ng Diyos at sa kanyang relasyon sa kanyang bayan. Una, ang Diyos ang may huling salita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isa na lamang salot ang ipapadala ko sa Faraon at papayagan na niya kayong umalis. Sa loob ng mahabang panahon, mukhang ang Faraon ang may kontrol. Siya ang may-ari ng mga alipin. Siya ang may-ari ng hukbo. At siya ang nagsasabi kung kailan pwedeng umalis o manatili ang mga Israelita. Ngunit sa talatang ito, ipinaalala ng Diyos na ang tao ay may hangganan. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay walang katapusan. Niloob din ng Diyos na igalang ng mga Ehipsyo ang mga Israelita at bigyan sila ng mga ginto at pilak. Ang mga dating alipin na walang halaga sa mata ng mundo ay pinagpala at pinalaya ng Diyos na may karangalan. Anuman ang mabigat na sitwasyon na kinakaharap mo ngayon, problema sa pananalapi, pamilya o karamdaman, tandaan mo
na hindi ang problema ang may huling salita. Ang Diyos ang may hawak ng huling yugto ng iyong kwento. Kung paanong tinapos niya ang pagkaalipin ng Israel, tatapusin din niya ang iyong panahon ng pagdurusa sa kanyang takdang panahon. Ikalawa, ang pagkakaiba ng hinirang ng Diyos. Ipinahayag ni Moises ang matinding hatol ng Diyos sa hating gabi. Mamamatay ang lahat ng panganay sa Ehipto. Magkakaroon ng malakas na panaghoy na hindi pa naririnig kailanman. Ngunit, tingnan natin ang talata 7. Ngunit ang mga Israelita ay hindi man lamang tatahulan ng aso upang kilalanin mo na may pagkakaibang pagtingin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga Ehipsyo. Dito ay pinapakita ng Diyos ang kanyang hustisya at ang kanyang proteksyon. Ang paghukom ay darating sa mga sumasaway at nagmamatigas ang puso. Ngunit ang kapayapaan at kaligtasan ay nakalaan sa bayan ni Yahweh. May malinaw na linya ang Diyos. Iba ang pagtingin at pag-iingat niya sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa mundong puno ng takot, kaguluhan, at kawalan ng katiyakan, bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay may katiyakan ng proteksyon. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo makakaranas ng mga pagsubok, kundi sa gitna ng unos, may kapayapaan tayong mararanasan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ikaw ay iba sa mata ng Diyos. Ikaw ay mahalaga at iniingatan niya. Ikatlo at ikahuli, ang panganib ng matigas na puso. Sa pagtatapos ng kabanata, iniwan ni Moises ang paraon na galit dahil sa katigasan ng ulo nito. Sinabi sa talata 9 at 10 na alam na ni Yahweh na hindi makikinig ang paraon upang lalong maihayag ang mga kababalagan ng Diyos sa lupain ng Ehipto. Ang katigasan ng puso ng paraon ang naging mitsa ng sarili niyang kapahamakan at ng kanyang buong bansa. Paulit-ulit siyang binigyan ng pagkakataon ng Diyos sa pamamagitan ng mga nakaraang salot. Ngunit pinili nilang magmatigas. Ito ay isang babala para sa atin ngayon. Kapag ang Diyos ay nangusap sa ating puso, kapag itinama tayo, yung mga mali natin, kapag tinawag niya tayong magpatawad, kapag pinapupuntahan niya sa atin yung landas ng katwiran, huwag nating patigasin ang ating mga puso. Ang pagsunod sa Diyos ay nagdadala ng kalaya. Ang pagmamatigas ng puso ay nagdadala ng kapahamakan. Mga kapatid, ang 11 kapitulo ng Exodo ay nagtuturo sa atin na ang ating Diyos ay Diyos na nagliligtas, Diyos na nagtatang, at Diyos ng hustisya. Kung paano ang mga Israelita ay pinalaya mula sa Egypt, tayo rin ay pinalaya mula sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus, ang ating korderong pangpaskwa na nag-adya sa atin sa huling salot ng walang hanggang kapahamakan. Sa linggong ito, tayo ay humayo ng may pagtitiwala. Pagtiwala na ang Diyos ang may hawak ng ating bukas. Mamuhay tayo ng may kapayapaan dahil alam nating iniingatan tayo ng ating Panginoon.
Panatilihin nating malambot at masunurin ang ating puso sa tinig ng Panginoon. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagkakaloob sa amin ng paalala. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad lalo na sa mga pagkakataon na ipinipilit namin yung aming sariling kagustuhan. Ama, patawarin mo kami. Lalo na yung hindi namin pagganap ng yung dakilang kalooban. At sa oras na ito, aming idinadalangin na kami patuloy mong liwanagan upang ang landas na aming tatahakin ay ang landas ng iyong katulad. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Baganga sa probinsya ng Davao Oriental. Ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob ng unawaan, pagpapakumbaba at pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Bagang. Ipahintulot mo na magkaroon ng pagkakaisa, pag-ibig na siyang makita ng Santong Espiritong dahilan upang itatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Bagang. Ang aming panalangin, dumaloy ang kapangyarihan, kaluwalhatian, we decree a fire of revival sa bayan ng Bagang. Hayaan mong dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Inlusan mo ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Dumaloy ang iyong kaunlaran at patuloy na maranasan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mong matupad namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America of Asia in the heart of its glory. Dasal namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan upang tunay matupad ang iyong itinakda. Lalo na, Panginoon, hiling namin na maranasan ito ng aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maglahat sa aming gobyerno at lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Ilantad mo po upang patuloy na mapatunayan ang iyong pagganap ng hustisya. As we also pray, Panginoon, sa mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines Church, Renewal, Asia Pacific International Institute Study. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa mga ministeryong ito para matupad nila ang dakilang kalooban mo. Gayun din sa aming mga misyonero at sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witness. Hayaan mong sila'y sumaksi sa mga bansa na iyong pinagdalahan. As we also pray for Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, kilusan mo mga bayang ito. Ayan mong maranasan ang pagsama at pangunguna mo. And by faith, we declare the fire of revival maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, ang dalangin namin, kumilos ka ng may kapangyarihan sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Ang aming hiling, Panginoon, magpadala ka ng iyong puwersa para ihatid sila sa kaliwanagan ng iyong salita. Habang aming idinadalangin ang kapayapaan para sa Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, 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 amen. Praise God, praise God.
Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.